Gusto ko ma-appreciate niya na ako ang nasa tabi niya sa lowest point niya. Na ako yung nagtsatsaga sa kanya kahit walang-wala siya. Pero dahil sa mga sinabi niya, gusto ko na siyang iwan. May stable job ako at almost 3 years na kaming magka-live-in ng boyfriend ko. Siya naman ay nag-work sa isang private company na mas mababa ng konti sa sinasahod ko monthly. Marami siyang naging utang sa akin simula nung nag-resign siya sa trabaho niya. Nahalos ako rin na nagpumilit sa kanya dahil sobrang layo nun at napakadelikado dahil nagmumotor siya. Ako lahat ang sumalo sa mga gastusin namin. Groceries, bills at ultimo mga appliances na niloan namin dahil nga nag-live-in kami. Nagka-work din naman siya agad after 2 months kaso nga lang nabaon na talaga siya dahil may personal loan siya at may motor na hinuhulugan. So talagang halos ako pa rin lahat. Nung una nililista ko pa pero sa tuwing mag-aaway kami, hindi ko maiwasang hindi isumbat yon dahil nga pakiramdam ko hindi niya nakikita yung mga naitulong ko sa kanya. At kapag okay naman kami, ako rin naman na nag-i-insist na ako na muna ang taya. Kasi nga gusto ko siyang tulungan para matapos ng lahat ng bayarin niya. At para na rin masimulan niya akong mabayaran at mahatian sa mga bills. Pero nag-stop ako sa paglilista kasi hindi rin naman niya ako binabayaran. Lagi ko siyang kinakausap kung anong balak niya at kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Kasi kahit may work naman siya, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap niya ng ibang work. Kasi hindi rin naman daw niya gusto yung workplace niya ngayon. Marami naman siyang ina-applyan pero hindi naman siya sinuswerte. Sa totoo lang naiinip na akong maghintay sa kanya kasi sa almost 7 years naming relasyon halos ako lagi ang taya. Feeling ko ang bigat na niyang kasama. Dahil lahat halos ako nag-iintindi at sumasalo dahil siguro kaya ko naman. Stable ang income namin since government at financially dependable ako. Kasi may unti rin naman akong ipon. Kaya rin siguro hindi siya naging responsible pagdating sa finances and bills namin. Sinasuggest ko na ibigay na lang niya sa akin yung sahod para ma-budget ko ng maayos nang hindi naman ako palagi yung nag-aabono. Pero ayaw niya kasi wala pa naman raw kaming anak. Na ultimo ATM card niya hindi ko rin alam ang PIN. Bukod doon hindi ko rin alam kung magkano ba yung nare-receive niyang sahod. Hindi ko rin makita yung eagerness niyang bumawi sa akin or makapagbayad ng utang sa akin kahit na nga sa loan niya. Maaasahan naman siya sa ibang bagay gaya ng paglilinis ng bahay, paghatid at pagsama sa akin sa mga lakad ko. Na-appreciate ko yun kaya sinusuklian ko naman ng mga treats like fast food or pasalubong etc. At kapag may mga kailangan siya, suportado ko rin yun kahit na papano. Kaaway kami ngayon na talagang gusto ko na siyang sukuan. Matagal ko na siyang inuudyukan kung gusto niyang mag-abroad or mag-training ng BFP or PNP para naman mas malaki yung sahod niya. Pero ayaw naman niya. Gusto ko sanang maranasang ma-spoil at maging Disney princess gaya ng iba na gusto kong maramdaman na siya ang haligi sa relasyon namin. Yung siya yung magdadala nito. Pero sa pagtatalo namin ngayon, na-confirm ko na hindi provider ang mindset niya. Kasi ang gusto niya, kapag nag-full effort raw siya, ganun rin ako. Na kung gusto ko raw siyang mag-abroad para sa amin, bakit hindi raw ako yung gumawa? Bakit hindi raw ako yung mag-abroad at siya ang magpapakasarap dito? Nakaramdam ako ng lungkot at awa sa sarili ko kasi akala ko, pag naging maayos siya, babawi siya sa akin. Pero mali ako. Never niya palang papagaanin ng buhay ko at di raw siya magpapakahirap para lang maging masarap ang buhay ko. Hindi ako humihingi ng kapalit sa lahat ng naipuprovide ko sa kanya. Pero bakit parang wala siyang balak bumawi sa lahat ng naitulong ko? Gusto niya ihati kami sa lahat. 21st century na raw at iba na raw ang mindset ng mga tao na dapat daw ay fair. Na kung magpapakahirap siya dapat daw ganun din ako. Hindi ito yung pinangarap kong buhay at partner. Hindi ko maramdaman na may masasandalan ako sa tuwing nagigipit ako sa pagbabayad ng bayarin namin. Wala naman siyang ginagawang paraan ending ako pa rin naman. Wala na rin yung pangako niya sa akin na kapag nagka-work siya, ay i-spoil niya ako. Pakiramdam ko ginagamit niya na lang ako at iniitsapwera kapag umaangat siya. Pagod na kasi ako maging provider. Mali ba kung maghangad ako ng provider na padre de pamilya? Tama ba na wag akong magpakasal sa kanya if ever nayayain niya ako? Never akong nag-demand ng mga bagay at regalo sa kanya kasi kaya ko namang ibigay yun sa sarili ko. Gusto kong ma-appreciate niya ako na ako yung nasa tabi niya sa lowest point niya. Na ako yung nagtsatsaga sa kanya kahit walang-wala siya. Pero Mami Len, dahil sa mga sinabi niya, gusto ko na siyang iwan. Letter sender, Carla ng Santo Tomas, Batangas. Bakit ba kasi todo effort ka? Imagine 7 years kang pabida sa relasyon nyo pero ni Chocobot hindi ka maabutan. Sige ang offer mo, sige ang abono mo. Pero gusto niya tratong equal pag siya na yung nahihirapan. Wala pa nga hindi pa nga nagpapakitang gilas, nagde-demand na siya. Ante, hindi ka aalukin niya ng kasal. Kung aalukin ka man baka ikaw pa yung mas malaki yung ambag matuloy lang. Kasi nga napasubukan. Hindi mo naman na inuuto ka na lang. Andyan lang siya kasi napapakinabangan ka. Gusto niya maging fair ka mo kayo. Pero yung panlalamang niya, todo
todo. Ikaw bigay ng bigay, siya naman kabig ng kabig. Tapos hindi mo alam siya pala yung malaki ang ipon. Baka sa huli maubos ka tapos ikaw walang makuhang suporta. Ultimo sahod hindi mo alam. Pero yung loan niya at bayarin niya alam mo. 7 years, mag-iisang dekada na. Maigi pang sa bangko ka nag-ipon, nag-increase na sana. Kaimpokritahan yung sabihin mong hindi ka nahingi ng kapalit. Kasi sabi mo nag-i-expect ka, naghihintay kang mas spoil. Hinihintay mo yung pangakong napako. Sa bagay, sino ba namang babae ang hindi kikiligin kung iparamdam sa'yo yung mala Disney princess? Nakita mo na hindi siya provider. Ngayon pa lang sabi mo na bibigatan ka na. What more pa kung magkaanak kayo, di ka? Baka sa huli, ikaw na yung halik. Ikaw pa yung ila. Tapos siya, anay.